Nagkumpulan ng ilang kabataan na yan sa New Washington, Aklan para sa paghanda umano sa isang drag racing o karera. Sa kuhang yan kahapon ng madaling araw, may makikita ring dalawang motorsiklo sa gitna ng highway. Napurnada ang gagawin umanong karera nang dumating ang ilang taga-barangay at sitahin sila. Nagpulasan agad ang mga kabataan. Mga kapuso, may tuturing pong reckless driving ang drag racing sa mga pampublikong daan. Illegal po yan at mapanganib para sa mga kalahok at iba pang motorista at pedestrian. Nasawi sa sunog ang isang bata at kanyang yaya nang matrap sila habang nilalamon ng apoy ang inuupahang bahay sa Malabon. Balitang hatid ni James Agustin. Tupok na tupok ang unang palapag ng paupahang bahay na ito sa barangay Tinajeros, Malabon matapos masunog bago maghating gabi. Umabot sa unang alarma ang sunog na naapula matapos sa mahigit 40 minuto. Nasa 12 fire truck ang rumisponde sa lugar. Ayon sa residenteng si Ferdinand, nung unay may naamoy siyang parang nasusunog na plastik at goma. Nang silipin niya, malaki na ang apoy sa katabing bahay. Pagbaba ko, paglabas ko ng mismong pintuan, apoy na kaagad yung doon sa pintuan ng bahay. Napakalakas na. So, ang instinct ko, bumalik ako agad ng bahay kasi yung nanay at tatay ko may edad na eh. So, sila muna yung inano ko. Pilit kong inilalabas. As kinalampag, nung medyo nagising na po sila, kinalampag ko na tong bahay ng tito ko, bintana, para manggising ng mga tao. Pinagtulungan ng mga residente na apulahin ang apoy. Nakaubos ako ng isang fire extinguisher, tsaka yung may mga drum kami dito, buti naman puno. Napagtulong-tulungan namin. Talagang napakainit. Ubos yung ibaba. Sa kasagsagan ng sunog na trap sa ikalawang palapag ang dalawang batang babae at kanilang yaya. Ang 6 na taong gulang na bata, idinaan sa terrace. Nagtamo siya ng mga paso sa katawan. Yung isang bata, nakakasigaw pa kanina, pero naibaba dito sa bendang labas. Ang yaya naman na 3 taong gulang na bata, natagpo ang walang malay ayon sa residente. Nandun sa kutsyon nila, sa sahig, tapos yung bata nakahiga. Tapos yung yaya, dinapaan niya yun, nakatukod yung yaya. Pero wala, hindi na sila gumagalaw eh. Binuhat ko na yung bata, ibinaba ko na. Nakatalokbong ako ng makapal na blanket, pero mainit pa rin. Isinugod ang 3 sa mga ospital. Ayon sa BFP, nasawi ang yaya at 3 taong gulang na bata. Inoobserbahan naman ang 6 na taong gulang na bata. Inaalam pa ng BFP ang sanhi ng apoy. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita hatid ng GMA Regional TV. Disgrasya sa Ilagan, Isabela. 3 ang patay matapos bumangga ang sinasakyan nilang van sa poste ng kuryente. Cecil, ano ba ang detalye niyan? Connie, hinihinalang nakaidlip ang driver ng van ng madisgrasya. Ayon sa mga otoridad, binabagtas ng van ang kalsadang sakop ng Barangay San Juan nang maaksidente kahapon ng madaling araw. Bukod sa 3 nasawi, sugatan din ang 6 na iba pang sakay ng van. Kabilang ang driver na kritikal ang lagay. Nasira naman ang nabangga nitong poste, kaya pansamantalang nawala ng kuryente sa lugar. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Isang kabaong ang nakita kasama ng mga basura sa isang bakanting lote sa Tugigaraw, Cagayan. Nakatanggap ng ulat ang mga pulis mula sa Barangay Libag Sur na may itinapong gamit at basura roon. Agad na tumugon ang pulisya at kinuha ang mga basura at ang kabaong na walang laman. Nasa kustudiya na rin nila ang inabandonang sasakyan na sinasabing ginamit sa pagtatapon nito. Wala pang pahayag ang may-ari ng sasakyan na tukoy na ng pulisya. Nagpaalala naman sila kaugnay sa Ecological Solid Waste Management Act at City Ordinance kaugnay sa pagpapanatili ng kalinisan sa Tugigaraw. Bumuo ng special panel ang Office of the Ombudsman para mag-imbestiga rin sa flood control project sa bansa. Binubuo ito ng 13 investigador mula sa iba't ibang tanggapan ng Ombudsman. Ayon sa Ombudsman, otorisado ang kanilang special panel na kumalap ng ebidensya at dokumento tungkol sa flood control projects. Magsubtina ng mga questionable ng opisyal, silipin ang bank accounts ng mga tao at kumpanyang sangkot sa mga maanumalya umanong proyekto at magrekomenda ng karampatang reklamong kriminal at administratibo laban sa kanila.
Tuesday latest mga mare at pare, kinilala as honorees ang ilang kapuso personalities sa 2025 Asia's Most Stylish list ng isang magazine. Polish without being predictable kung tawagin ang style ni na kapuso power couple Ruru Madrid at Encantadia Chronicles Sagre star Bianca Umali. Style with purpose in line with her advocacy-driven wardrobe choices naman si Miss Universe Philippines 2023 Michelle D. Hailed as softly confident and unforced ang aesthetic ni Master Cutter star Max Collins. Kasama rin sa list si GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez na may subtle and focused on legacy than flash styling. Arestado sa Maynila ang isang lalaki dahil umano sa basag kotse modus. Balitang hatid ni EJ Gomez. Basag na ang kanang bintana ng sasakyang ito ng madatnan ng mga otoridad. Ayon sa pulisya, tinarget ito ng isang sospek ng basag kotse sa parking lot ng isang mall sa Tondo, Maynila nitong linggo. At tinangay ang laptop ng 23 anyos na biktima. Sa pool sa CCTV ang pagtakas ng sospek. Hindi natin nakita yung kanyang mismong actual crime niya. Pero siya lang naman yung naglalakad palabas na unang CCTV. Then paglabas ng mall, nakita na pati yung dala niya. Na may bit-bit na siya. Bag na naglalaman ito ng laptop. Natunto ng Moriones Police ang sospek sa kanya mismong bahay sa Tondo. Ang na-recover natin dito, yung unang-una yung laptop ng kanyang dala at yung possession na firearms niya. Kalibre 38 na baril at mga bala nito ang nakuha sa sospek. No comment po ako, sa korte na lang po ako magsasalita, ma'am. Sa records ng pulisya, dati nang nakulong ang sospek sa Makati City noong 2020 dahil din sa basag kotse modus. Napag-alaman din na nasa barangay watchlist ang sospek dahil sa mga insidente ng pagnanakaw sa kanilang lugar. Sa custodial facility ng Moriones Police Station nakadetain ng sospek na maharap sa reklamong theft at paglabag sa Republic Act 10591 o illegal possession of firearms and ammunition. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kaugnay po sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa maanumalyang flood control projects ng DPWH, kausapin na natin si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada. Magandang tanghali at welcome po sa Balitang Hali. Ay, magandang tanghali, Connie, at sa lahat na nakikinig. Kasama na rin si Rafi. Good afternoon. Unahin na po natin itong inspeksyon ng Bureau of Customs sa property ng mga Diskaya. Dalawa na lamang po sa 12 sasakyan na sakop ng search warrant sa compound ng pamilya Diskaya yung nakita sa inspeksyon. Ano ho ang reaksyon nyo dyan? Baka tinago na nila yung mga ibang natitirang kotse na ibinunyag niya kahapon sa hearing, tsaka yung pag-interview niya ron sa mga journalist. Kasi ang sinabi niya kahapon sa hearing, 28 luxury cars. Hindi ko alam kung nasa na yung mga iba. Baka tinago nila o pinamigay nila o binenta. Hindi natin alam. Opo. At ano ho sa mga impormasyong nakalap ninyo sa ikalawang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee yung lalong nagpatibay ng umano'y sabwatan o anomalya sa DPWH flood control projects? Unang-una, yung siyam na construction companies na pagmamay-ari ni Sara Diskaya, sila ay naglalaban sa bidding sa mga kontrata sa DPWH. That is a clear violation ng ating batas. Kahit sino pala manalo ron, si Sara Diskaya lang ang makikinabang dahil siya ang may-ari na lahat ng mga construction companies na naglalaban-laban. Natuloy na ho ba yung plano na pagbibigay po ng warrant of arrest dun sa mga hindi sumipot sa pagdinig kahapon sa Senado? Yes, balita ko, i-issue na sila ng show cause order. Okay. Tapos kasunod niyan ay yung arrest warrant na. Okay. Ito ho, tanong ng taong bayan, syempre, posible bang mapasama kaya sa mga resource person, yung mga kapwa niyo senador at dating DPWH Secretary na si Senator Mark Villar. Lalo't siya po yung nakaupong kalihim, di ba, sa timeline na binabanggit po ni Sara Diskaya kung kailan nagsimula yung kanilang transaksyon sa DPWH. Well, if he can provide information, vital information
that he knows under his watch, siguro pwede siyang mag-volunteer to give vital information to the committee. Opo. At maglalabas daw ng executive order si Pangulong Bongbong Marcos para bumuo nga ng independent commission na mag-iimbestiga sa mga anomalya sa DPWH. Ano ho ang masasabi niyo dyan? Kayo ho ba ay hihinto na sa inyong investigasyon? Hindi kami hihinto sa aming investigasyon dahil yung investigasyon namin is only in aid of legislation. Yung pagbuo ni Pangulong Marcos ng independent commission para mag-imbestiga, yan ay may executive powers yan, may prosecutorial powers yan, depende kung ano ibibigay ni Pangulong Marcos ng mga kapangyarihan sa independent commission. At paano ho daw matitiyak kaya ng Senate Blue Ribbon Committee na hindi lamang hanggang hearing, di ba, kundi may talaga hong mapapanagot na contractor man o politiko po dito sa ginagawa ninyo? Well, pilit nga namin sinisiyasa talaga na talagang kailangan pangalanan na kung sino yung mga opisyales ng DPWH ang talagang kasangkot o culprit na tinatawag dito sa flood control, anomalous flood control projects. Okay, marami pong salamat, sir, sa inyo pong ibinigay sa aming oras para dito po sa Balitang Hali. Salamat po. Yan po naman si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada. Ito ang GMA Regional TV News. Narito na ang iba pang maiinit na balita ng GMA Regional TV. Patay ang isang driver at 3 minor de edad matapos bumangga ang isang mixer truck sa Bansalan, Davao del Sur. Sara, anong sanhin ng aksidente? Rafi, may problema umano ang preno ng nakabanggang truck. Batay sa investigasyon ng pulisya, pababa na sa Barangay Managa ang mixer truck nang bigla umanong nag-swerve ang truck sa kabilang linya at bumangga sa gilid ng kalsada. Gumulong pa ang mixer truck at nasa pool ang 3 lalaking minor de edad na bumili lang noon ng ice cream. Ang pahinante lang ang nakaligtas sa aksidente. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV na makuhanan siya ng pahayag, pati ang mga kaanak ng 4 na nasawi. Dito naman sa Davao City, dead on the spot ang isang lalaking senior citizen matapos mabangga ng wing van truck. Batay sa investigasyon ng pulisya, paliko noon ang truck nang mawalan umano ng preno. Doon na nito nabangga ang biktima na nakatayo lang sa labas ng kanilang bahay sa Barangay Acacia. Sugatan ang truck driver na nasa kustudiya na ng pulisya. Wala siyang pahayag. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV na makunan ng pahayag ang pamilya ng biktima. Kritikal sa ospital ang isang lalaki matapos siyang barilin sa mukha ng nakaalitan niyang kapitbahay sa Iloilo City. Sabi ng ilang residente sa pulisya, nag-inuman noon ang biktima, ang sospek at ang kapatid ng sospek nang may sitahing taxi driver ang biktima. Sinubukang pumagitna ng kapatid ng sospek kaya siya ang napagbuntunan ng galit ng biktima. Umalis ang biktima at pagbalik, may dala na umano siyang kutsilyo. Nakita ng sospek ang kutsilyo kaya raw binaril niya ang biktima. Agad tumakas ang sospek at ang kanyang kapatid na parehong hinahanap ng pulisya. Inihahanda na ang reklamong isasampa laban sa kanila. Pinuntahan ng GMA Regional TV ang pamilya ng biktima pero walang nadatnang tao sa kanilang bahay. Sa CCTV na yan sa Barangay Sagana sa Santiago, Isabela, makikita ang tricycle na yan sa highway. Bigla itong tumilid at doon na siya nabangga ng kasunod na tricycle na nagtangkang mag-overtake. Nalaglag ang driver nito at dumiretso sa gilid ng kalsada. Ang nakabagang tricycle naman, bahagya pang nasagi ang isa pang paparating na tricycle. Hanggang sa tumaob ito nakita sa isa pang kuha. Nagtamo ng sugat ang 2 pasahero ng nakabanggang tricycle. Nagkaareglo na ang mga sangkot. Gumulong na ngayong araw ang investigasyon ng Kamara sa maanumalyang flood control projects ng gobyerno. Kuha po tayo ng update dyan at may ulat on the spot si Tina Panganiban Perez. Tina? Connie, umpisa pa lang ng kauna-unahang investigasyon ng House Infrastructure Committee sa mga umanay maanumalyang flood control projects. Mahaba na ang debate ng mga kongresista sa pagdaraos ng investigasyon. Naghahain ng motion si Akbayan Representative Chel Jokno para magsagawa ng full disclosure ang mga kongresistang may negosyo o interes na posibleng makonekta sa flood control project, lalo pat may mga ulat na mahigit 60 kongresista ang may ganitong koneksyon. Sinigundahan ng motion ni na ML Representative Laila De Lima at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice.
Pero si De Lima sinabay ang pag-object sa pagsasagawa ng investigasyon dahil sa posibleng conflict of interest. Paano raw pagkakatiwalaan ng publiko ang investigasyong ito kung lalahok nito ang mga kongresistang inaakusahang mga kontratista rin? Binanggit ni De Lima ang independent body na balak itatag ng Malacanang para imbestigahan ang mga maanomalyang flood control projects at hayaan na lang daw yung mag-imbestiga. Kumontra rito sina Deputy Speaker Janet Garin at Deputy Majority Leader Zia Alonto Adjong. Sabi ni Garin, may oversight powers ang Kongreso kaya may karapatan silang gawin ang investigasyong ito at baka anya mabaliwala ang kapangyarihang ito dahil sa pangamba sa conflict of interest. Pwede naman anyang hayaan ang independent investigation ng ibang grupo habang isinasagawa rin ng Kamara ang investigasyon para makapagpasaraw sila ng mga panukalang batas para maayos ang mga maling sistema. Sinang-ayunan ni Adjong si Garin. Sabi ni Adjong, may mga internal mechanism naman ng Kamara para maparusahan ang mga kongresistang mapapatunayang sangkot gaya ng House Committee on Ethics. Inaprubahan kalaunan ang mosyon ni Jokno at binigyan ng Infrastructure Committee ang mga miyembro nito ng 5 araw para magsumite ng written full disclosure. Sa 16 na contractor namang inimbitahan ng Infrastructure Committee, 5 ang absent. Ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, St. Timothy Construction Corporation, Royal Crown Monarch Construction and Supplies Corporation, Wawaw Builders at Sims Construction Trading. Yung St. Timothy at Wawaw Builders, binanggit ni Infrastructure Committee Co-Chair Terry Ridon na mga sangkot umano sa mga ghost at substandard flood control projects sa Bulacan na siyang tututukan ng investigasyon ngayong araw. Connie? Maraming salamat, Tina Panganiban Perez.